Dito tayo, mga bossing. Oh, nako. Sino po ang nakakahalata dito na Amy Marcos at si Inday sa nagpa-plastikan? Ako, naniniwala ho ako dyan. Ako, mga bossing, yung sinasabi ko ho sa inyo na etong pag-endorso ni Vice Presidente kay Amy Marcos, ay paghihiganti ho ito, mga kababayan. Paghihiganti ho yan. Dahil nga, kagaya nung nasabi ko, malamang alam ni Sara Duterte na Vice Presidente natin na kapag inendorso niya si Amy Marcos, tayo pong mga sumusuporta sa gobyerno at yung mga loyalista po ay magagalit kay Amy Marcos. Solid, ang dami natin eh. No, hindi mo naman pwedeng tawagin na yung mga sulid na yan, sila ang majority. Tayo ho ang majority. Kung pagtitignan mo na lang po, mga kababayan, yung mga pagdalo doon sa mga pagtitipon ng mga sulid at dito po sa mga pagtitipon ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita mo ang taong bayan lumalabas talaga at nakikipag-participate. Sa kanila ho, yung basketball court, hindi nga ho mapuno-puno eh. No? Kalahati na nga lang po, half court na nga lang po, wala, hindi pa mapuno eh, mga bossing. Malamang ni BP Sara na babagsak ang kandidatura nito kasi tatalikuran ito ng mga supporter ni BBM, ng mga loyalista, at ng sumusuporta sa gobyerno. Diba? Lalo na si ang mga kakamping ko, hindi iboboto si Inday Sara Duterte. Tingnan niyo ho anong nangyari. Umakyat na ba? Si Manang Amy? Wala ho. No? At tingin ko, ito namang si Manang Amy, pinaplastic din yan. Si Inday Sara Duterte, biruin mo, tatay mo, sasabihan, no? Pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay mo. Itatapong ko doon sa West Philippine Sea. Sinong anak ang papayag na ganun? Kahit mag-best friend pa tayo eh. Ganun, sabihin mo sa tatay ko yun na mayapa, na nananahimik, idamay mo, huhukayin mo, itatapon mo sa West Philippine Sea. Hindi ko kayang lunukin yun eh. Pero si Manang Amy, nilulunok. Bakit to? Umaasa na kapag inendorso siya ni BP Sara, makukuha niya yung boto ng mga DDS. Mukhang maliho, mga kababayan. Kasi hindi niya makuha ng sulid, no? Yung mga DDS. Sabi ni Ma'am Lilia Lar, Sir Mark, pag tumatawa, naaalis ang stress ko from Marikina. Kapag ka nagbabakasyon ako dyan sa Pilipinas, nandiyan ako sa San Roque. Marikina. Di ba, mga kababayan, basahin natin to. Under Amy, Sara, umitim. Plastic. Philippine Future Dark under Amy, Sara, umitim o unitim, no? 2.0, kabataan na naman. The Kabataan Party List dismissed as plastikan the alliance of re-electionist Senator Amy Marcos and Vice President Sara Duterte. Ang hindi ko maiisip dito sa style ni Amy, bakit nakatanghod doon sa boto ng mga DDS? Kahit sabihin niya, mga kababayan, na nakalimutan ko na nga pong mga kampanya no? Kasi ang daming problema ng bayan. Alam natin na yung estilo niya at yung pag-hearing niya doon, yun yung kanyang pamamaraan ng pangangampanya para makuha niya ang suporta ng mga sulid. Ewan ko, nagkakandara pa doon sa boto ng mga DDS, doon sa sulid. Ang konti-konti lang naman yan. Halata ng taong bayan yung plastikan nila. Plastikan, Amy needs Mindanao vote, no? To save her Senate seat. Kaya pala ganun yung yung kanilang ads ni Robin Padilla. Ano ang ibig sabihin mo sa Mindanao? Yung pala yun, no? Mahina sa Luzon. Biruin mo, pati mga taga-norte sasabihin, no? Naku, taga-norte kami. Pero hindi ko iboboto yang si Amy Marcos.
Ito pa isa ho nahalata ko mga kababayan. Umabot na sa punto na, na pati ho si Madam Imelda Marcos, mga bossing, nagsasalita na po para kay Amy. Na-imagine nyo, hindi na-imagine, no? Naalala nyo po, nung panahon na tayo po ay talagang nakatutok sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos 2022, ni hindi ko maringgan o narinig si Madam Imelda Marcos na ikampanya si Pangulong Bongbong Marcos kasi ganun kasigurado na ang loyalista talagang nandyan na yan from the beginning ho. No? Nakaupo si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nandyan sila. Napadala sa Hawaii, nandyan po sila. No? Wala na ang mga Marcos sa Pilipinas, nandyan pa din po sila. Nakikipaglaban pa din po. Kaya nga tinawag na loyalista Di ho ba? Kaya ho tinawag na loyalista. Saan man mapunta ang mga Marcos, ang posisyon ng mga Marcos, taas man o ilalim, nakasuporta sila. Mga kababayan. Kaya ako hindi ko ho tinatawag yung sarili ko na loyalista dahil ho mataas po ang respeto ko sa mga loyalista, no? Ako naman po, ngayon lang naman din po ako sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Matagal na pero hindi kasing tagal at hindi kasing lalim nung mga loyalista. O kaya nakita ko, pati si si Madam Imelda nagsalita na para po makuha yung loob ulit ng mga loyalista. 'Di ba? Kaso, ang sabi ng mga loyalista, Madam Imelda, sa unang pagkakataon, paumanhin po. Hindi ko po iboboto yang si Amy Marcos na inaano nyo. Laglag na laglag ho, mga kababayan. Tuloy ko to. Ginagamit nila ang galit ng botante, lalo ng mga taga Mindanao. Correct. Nasawa na sa pamumulitika para sa kanilang hidden agenda. Gutom tayo sa hustisya, hindi sa drama. Stop scamming the Philippines. Di ba? Itim ang kinabukasan sa Uniteam, no? Umitim. Kasi itim nga yung pinili, ang dami-daming kulay. Ang Pilipinas po mananatiling puti, pula, asul, dilaw. Yan po yung watawat ng Pilipinas. Ang kailangan natin ay hindi unity o alyansa ng mga naghaharing dinastiya, kundi unity ng ordinaryong Pilipino para sa tunay na pagbabago. Kaya daw wag itim, wag iboto ang trapong si Amy. Iboto ang tunay na kumakatawan sa mamamayang sa Senado. Miski ho ako, mga bossing, araw-araw ko sinasabi, hindi ho ako boboto straight alyansa. Dahil nga nandiyan sila Villar, yung mga Tolentino. Alam ko kapag ka mga nanalo ho yan, balik ho mga Duterte yan. Mga bossing. Sabi ko, 5 lang. 3 hanggang 5 ang iboboto ko sa alyansa. Tapos kalat na. Nandiyan yung Mark Gamboa. No? Nandiyan yung si Heidi Mendoza. Si Kiko Pangilinan. Isasama ko. Kahit to mga kababayan, itong channel na to pula. At alam nyo po na nakasuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kukuha pa din po ako ng mga kandidato na manggagaling po sa kakamping. Dahil hindi naman mga kababayan, pag sinabi ni Pangulo, straight, alyansa tayo. Tingnan nyo po yung mga ginagawa ng mga ibang alyansa. Di ba sila Camille Villar? Ay nako. Hati-hati ho mga kababayan. Nadala na ako kay Laroque dati. No? Unity. Tingnan mo, sino ang numero 1 mga bumabanat kay Roque, kay Pangulo? Sila Roque. Di po ba, mga kababayan? Tumigil ka na, sabi ni Edgar De Jose. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Pinapatigil na po ako ni Edgar De Jose. No, Edgar, isa munang suled. Suled! Titigil na po ako. Sabi ni Edgar. Edgar De Jose, tumigil ka na. Paalam na po, mga